Hello, hello mga kababayan. Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayong araw po, malalaman po natin step by step po kung paano safe bumili ng ating bibilhing lupa. So mga kababayan, itong ating topic ngayon ay napaka-importante po doon sa mga may bibili ng lupa. Kasi po, hard money po natin ito na bibilhin. Dapat po, solid po ang ating bibilhing lupa at hindi tayo nagkakaproblema. Ang iba, nagkakaproblema doon sa pagbili ng lupa. Pero ngayon mga kababayan, ito ay isa lang step by step lang para malaman ninyo kung paano talaga makakabili po tayo ng lupa na hindi tayo may stress. So, ang step by step natin mga kababayan ay ito, diretso na natin to. Unang-una mga kababayan, kasi hindi natin, we're facing a black wall mga kababayan. Hindi po natin nakikita yung lupa mismo. Ang makikita lang po natin unang-una ay ang seller at ang kanyang dokumento. So, doon tayo mag-concentrate po sa mga documents na dala niya. Ano po yung dala ng seller, yung nagbebenta. So, kung ang nagbebenta ay ang dala niya ay isang titulo, binibenta sa'yo yung titulo. Sino ba ang nakapangalan sa titulo? Yung nagbebenta ba? Ang pangalan na nakalagay sa titulo? At pag hindi mga kababayan, sa kanyang pangalan pa sa kanyang mga magulang or mother title pa sa mga grandparents. Ayan na siguro ang meron namang mga documents naman na pwedeng tatanungin po natin. Ito ay judicially partition na ba? Ito na ba ay meron ka bang extrajudicial partition? O meron bang partition na signed by the juridic engineer? Para kahit yung isang titulo, mother title, pag na-separate na ang mga dokumento, pwede nang bilhin mga kababayan. Or pwede rin bilhin kahit mother title. So, safe po tayo pag titulo. Dalawa kasi. Baka ang dala niyang titulo ay original certificate of title o transfer certificate of title. Parehas lang yun. Pero, ang pagkakaiba lang kasi yung original certificate of title, yan yung unang-una na ang may-ari ng lupa ay nakarehistro. Pero kung transfer certificate of title na, maaaring pangalawa, pangatlo, pang-apat na ikaw nakakabili ng lupa. So, ang ating lang gustong ipaliwanag dito mga kababayan, kung ating susuriin talaga ang dokumento, dapat talaga suriin natin doon sa likod. Meron kasing mga annotation doon, mga encumbrance na talaga susuriin po natin sa pamamagitan sa pagpunta sa Register of Deeds sa ROD kung saan na-locate yung lupa. Doon mismo sa ROD, hingi po tayo ng original true copy ng titulo. At doon po natin malalaman ang titulo ba na ating bibilhin ay mayroong mga problema. Kasi nandoon po yung mga encumbrances, may mga annotation po doon sa likod. Ang unang-una, baka ito ay mayroong claim na third person. Merong ibang nag-claim. Meron din naka-annotate doon. Ang pangalawa ay baka ito ay nasangla sa bangko. Ang pangatlo ito, baka meron itong mga ibang penalties kung saan babayaran doon mismo sa ROD. So mga ganun mga kabayan, hindi lang basta-basta bumibili ka ng lupa na hindi mo talaga alam. Pangalawa, kung ang dala ng seller ay ang tax declaration. Ito pag tax declaration mga kababayan, higpitan na lang natin ng ating PC. Kailangan natin ng extra due diligence para malaman natin talaga kung merong aberya ng kanyang dinadalang dokumento. Kasi ito, hindi naman ito ayon sa batas mga kababayan, ang tax declaration ay hindi right of ownership. At kailangan po natin suriin kung tayo ay bibili ng lupa. Kailangan po natin ng pagsusuri talaga. At balikan po natin din
balikan po natin din kung sa kanya din nakapangalan ang tax declaration. Pag hindi din sa kanya, mga kababayan, sa kanyang parents o sa kanyang lulo, ay hingi po tayo ng extrajudicial settlement of the state of decedent. Hingi po tayo ng judicial partition na nakapangalan na po sa kanya sa sealer. Pag hindi pa, separate video na po natin kasi parang complicated na po. So, doon pa lang pwede kang bumili ng lupa na tax deck lang yung dala. Pero extra due diligence talaga ang pwede. Ang unang-una doon ay hingi ka muna doon sa municipal assessor ng latest na true copy ng tax declaration. At pagkatapos naman, puntahan mo ang lupa kung saan, nasaan yung lugar. At pwede magtanong-tanong doon sa mga, kung may mga bahay doon, magtanong-tanong ka o magtanong ka din doon mismo sa barangay chairman kung anong status ng lupa. Baka meron ding claimant. Yun lang ang purpose mga kababayan, para ma-save tayo, bumili tayo ng lupa na hindi naman yung hard-earned money naman natin, hindi naman masasayang at mapupunta lang sa kaso-kaso. So, yun lang mga kababayan siguro. Pagkatapos, check natin yung mga records. Visit natin yung, siguro, yun na. Visit natin yung site kung talagang kung sigurado po tayo na talaga sila yung nag-aari sa matagal na panahon, continuous ang kanilang pag-aari at hindi walang problema, walang nag-claimants na iba. At yun na, pwede tayong bumili ng tax declaration lang yung dala ng sealer. Sa aking pag-iikot-ikot, dala yung tax declaration, medyo mura yung tax declaration, pero case to case basis mga kababayan. At kung yung location ng property ay nasa mismo national highway or business district talaga, mas mahal talaga kahit tax declaration lang yung dala ng sealer. Pero mas mainam na talaga pag titulo. Nasa buyer na lang po yung due diligence, or kung meron siyang ahente katulad po namin na talagang binubusisi talaga ang mga dokumento para malaman talaga kung wala po ang problema, o tinatawag natin na clean title talaga ang lupa na bibili natin. So, thank you po sa lahat ng mga chat nagtatanong kung ano talaga related po sa ating topic. At marami pong salamat sa inyo na mga followers. Siguro gustong bumili ng lupa na hindi pa nila alam. Ito na po, step by step po natin, binigyan po natin ng liwanag po. Sana ito nagbigay sa inyo po ng liwanag para matutunan po natin kung paano bibili ng lupa. Pag hindi naman mga kababayan, ready na po kami. Ang opisina po dito sa Mercedes Eastern Samar, dito lang located ang aming opisina. Handa po kaming free po para magbigay ng libreng consultation po mga kababayan. At yun lang mga kababayan siguro, at maraming salamat po sa inyong panunood, at hanggang sa muli sa aking muling vlog. Salamat po sa mga hindi nagsasawang pakinggan po ang aking tutorial po para po sa usapang lupa. Thank you po.